And then this time, Presbyter Jim, kamusta naman po ang ating at agarang tugon nang nalaman po natin na mayroong ganitong sakunang nangyari sa Jensen particular at lindol na malakas po ang ating naranasan dito sa ating mga kababayan sa parte ng Mindanao? Unang tugon natin dyan, narinig natin yung prayer ng ating minamahal na Apostle Jonathan Esperiol. At kasunod dyan yung direktiba ng ating minamahal na apostol sa Disaster Preparedness Response Committee sa lahat ng ating mga gagawin. At ganoon din yung ating pangangamusta sa ating mga district coordinator, kay Presbyter Dana sa Davao at kay Presbyter June Partisala sa Jensan. So medyo nahirapan lang kami dahil ang General Santos ay talagang walang communication. Kaya nag-aalala nga kami, sabi ko sa mahal na apostle, at pagka walang report po ito ngayon hanggang bukas, talagang sobrang laki ng damage po ng earthquake sa General Santos City. Pero dumating yung time, mga bandang hapon, so nakakuha kami ng communication dahil nakausap ko yung secretary ni Presbyter Dana sa Davao, si Pastor Tais. At nakakuha ako ng telephone number from Jensan kay Presbyter June. So tinawagan ko, yun nga, sinabi niya na nagkakaproblema sila sa data, yung communication nga, dahil una, walang wifi. Pero itong telephone number na nakuha ko sa kanya, nakakuha kami ng communication, bagamat putol-putol. Kasi nga sira nga yung communication. So nakakuha kami ng info doon at nagkwento nga siya. At yon yung mga sinabi niya sa akin, yun ang pinarating natin sa mahal na apostle. At yun nga, ang una nating tugon dyan dahil hindi tayo pwede na mag-direct ng flight, no, papunta sa Jensan dahil yung airport ay close siya ngayon. So nagplan kami, yung first plan natin dyan, dito natin sa Davao gagawin yung lahat ng ating operation kasi from Davao to Jensan ay 7 hours ang travel. So ngayon kung tayo ay magkaroon ng operation, lalo na yung mga gagawin nating pagtulong dahil ang mahal na apostle talagang sinasabi niya, no, yung mga local church na pwedeng ma-communicate natin, tumawag sa DPRC para alam natin kung anong situation kasi nga lack of communication sa kanila ngayon. So nakagawa agad tayo ng first plan natin na gagawin natin sa Davao lahat ng ating operation. So gagawa tayo dyan ng mga yung ating mga family food pack na gagawin, no? Ganon din yung ating mga pagre-repacking ng lahat ng gagawin natin. From Davao papunta tayo sa Jensan. So ngayon kino-confirm namin lahat ng mga detalye ng mga report para at least sure yung ating first na hakbang na gagawin diyan. At yun nga, inaano natin yan, sinasabi natin sa mahal na apostle, at lahat ng bagay na ating gagawin ay mahalaga, may basbas ng ating mahal na apostol. That's true. Yes. At speaking of our apostle, ano po ang una niyang command sa atin po sa DPRC? Yan ang sabi niya, ang mahal na apostol, basta ako laging mag-a-update sa kanya. Pangalawa, yung mobilization ng DPRC. So gusto niya talaga na umabot yung tulong niya kahit ganon ang situation sa Jensan. Yes. Yun ang sabi ng mahal na apostol. Praise God. So andun agad yung kanyang paalala na agarang aksyon. Yes. Pagdating po sa pagtulong sa ating mga kababayan at ating mga kapatid. Ngayon po na tuloy-tuloy ang mga aftershocks at mga banta pa rin. Paano po natin pinag-iigting ang mismong team ng DPRC para laging maging handa sa kahit hindi man sa Mindanao sa mga unexpected na mangyayari po sa bansa? Sa ganong situation, no, ang DPRC talaga lagi nakamonitor. No? Ganon din yung ating pagpapaalala na mag-iingat. No? At ang mahal na apostle naman, andyan laging yung prayer niya. Yes. Pangalawa, yung pangangamusta. So ipinapaabot natin sa kanila lahat, yung lahat ng ating mga narinig sa ating minamahal na apostol. At yun nga ang isa sa dapat na magawa natin talaga dyan. Una yung agarang tulong sa kanila. So yun ang sisikapin ng DPRC na maipaabot sa pamamagitan ng ating minamahal na apostle. At this time, our beloved Presbyter Jimmy will lead us in our short prayer. Praise the Lord. Mapagpalang Diyos na aming Ama, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo at naglalaga kami ng aming mga pagtitiwala Praise God.
sa ganitong kalagayan ng General Santos City, kami, Panginoon Diyos, ay patuloy na nagtitiwala sa iyo. Alam namin na sa aming mga sarili, kami kulang, kapos, subalit ang aming mga panalangin, alam namin na ang Diyos ang patuloy na gagawa at kikilos na makapangyarihan Amen. upang matugunan ang lahat ng mga pangangailangan, hindi lamang ng aming mga kapatid, kundi ang aming mga kababayan sa Gensan. Dalangin po namin, O Diyos, ang kalakasan, kapayapaan, Amen. kapanatagan, Praise God. at ang lubos na pagtitiwala po sa iyo. Ganon din, Panginoon, tulungan mo ng aming mga kababayan, ang aming mga kapatid na nakaranas ng ganitong trahedya, ay lalong magdala sa kanila upang lalong kumilos at maglagak ng pagtitiwala sa Diyos na aming pinaglilingkuran. Kaya dalangin po namin, bakuran mo ang bawat isa po sa kanila. Amen. Ingatan mong lagi, lalo na ngayon may mga aftershock pa. Hallelujah. Dalangin po namin, O Diyos, ang pag-iingat mo ay lagi Amen. maranasan ng aming mga kababayan, ng aming mga kapatid. Dalangin din po namin, Panginoon, maging sa mga pangangailangan, ikaw din ang patuloy na magdala sa kanila, maglaan sa kanila, at marami pang mga tao ang kasangkapanin mo upang maabutan ng tulong ang lugar na ito. Hallelujah. At sa lahat ng bagay na pangangailangan ay matugunan. Mapagpalang Diyos, ito po ang aming dalangin at pagtitiwala maging sa aming minamahal na Presbyter June Partisala. Tulungan mo kaila Pastor Anneli, sa lahat po ng mga manggagawa sa Gensan. Amen. O Diyos, dalangin po namin na sila lagi mong palakasin at ipaglaan ng buong pagtatagumpay ang ganitong mga trahedya sa kanila na naranasan po nila. Ikaw, Panginoon Diyos, ang kumilos at maglaan ng buong kalakasan at kung saan ang pagtitiwala ay lagi mong ilagay sa kanilang isip, sa kanilang puso. Dahil sinabi mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo Amen. kami pababayaan. Amen. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.